I think this resource person is lying. Yes, that seems clear. Secretary Remulla, you wanted to add to the false testimony. Again, Do you want to add to the false testimony of the resource person? Total naman, nag-hearing kayo dyan, nagpapanggap kayong korte. Nasaan yung cold neutrality? Bakit may mga ganong klaseng birada? Di ba, Amy Topak? Nasaan yung pagiging professional? Oo, nawala. Kung buhay ang tatay mo ngayon, Amy Marcos, baka kinonyak ka nun. No joke. No joke. Kailan pinatawan kasi ni Senador Amy Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Gusto dito ng pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasatin ng mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipaditine sa ICC Detention Facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktual na pangyayari. Matapos makailang ulit na paalala at babala na citing contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilaw na inaprobahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Remulla sa contempt order, ngunit idinitine pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na si Lacanilaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Chis Escudero sa contempt order gaya anya ng ginawa nito sa sabina laban sa mga administration officials. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag naman ni Senador Escudero ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya na ibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Hindi rin anya papayagan ng Senado o ang opisina ng Senate President na magamit para sa partisan interests, lalo pa ang mga re-electionista sa darating na halalan. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay institusyon ng rason at patakaran at hindi para gamitin sa propaganda o self-promotion. Gusto nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa dibisyon. Let's be smart about this. Oo. Balikan ho natin yung kwento. Ito kasi yung naganap. So, sinight na in contempt si Ambassador Lacanilaw. Ano ho bang naganap? Bakit ho siya na-cite in contempt? Kasi, itinatanong nila kay Ambassador Lacanilaw kung si Rodrigo Duterte ba ay dinala sa korte bago siya dinala sa The Hague. Yun ang isa sa mga paulit-ulit na tinatanong nila kay Ambassador Lacanilaw. Ang lagi sinasagot ni Ambassador Lacanilaw ay hindi niya alam. Nung napundi na sila kay Ambassador Lacanilaw, edi sinayta lang nila in contempt. O ininterpret nila yung pagsagot ni Ambassador Lacanilaw na hindi niya alam as lying. Hindi mo alam na hindi siya dinala? Judicial authority? Yun hong certification ho ng DOJ ang ano ho dyan. Sige ka-insist nung certification ng DOJ. Ang tinatanong dito, competent judicial authority. So dito, sa punto na to, mga kotsero, mapapansin nyo. Consistent naman sa sagot si Ambassador Lacanilaw. Consistent siya sa kanya mga sinasabi. Naglabas ang DOJ na certification, ito na yun. Yun yung sinunod namin. Naglabas sa DOJ ng certification, yun ang sinunod namin. Nagtanong uli si Bato tungkol dyan sa item number 8 na yan. Naglabas ng certification sa DOJ, yun sinunod namin. Yun din ang nirecognize ng ICC. Yun yung paulit-ulit yung sinasabi. Pero kung papansin ninyo, mga kutsero, ayaw tanggapin yun ng mga nakikinig. Ayaw tanggapin ni Bato, ayaw tanggapin ni Amy, ayaw tanggapin ni Cayetano, ayaw tanggapin ni Robin, ayaw tanggapin ni Bongo. Pansin nyo, yung 5 na nandoon, lahat sila, mga tuta ni Digong. Lagi nilang binabalik dun sa item number 8 ng form na pinirmahan niya. Yung form mo na yan ay form po ng ICC. Hindi ho yan form ng Pilipinas. Parang intake lang yan. Intake.
Ibig sabihin, kapag itatransfer mo itong tao na to sa organisasyon, tatanungin siya, ano bang nangyari? Paano ba naganap yung pag-aresto? Paano ba naganap yung ganyan-ganyan? Itong pinirmahan ay isang intake form ng quote-unquote, I don't know the actual terminology na ginagamit nila. This is an intake form of ICC. Kapag nagre-receive sila ng mga surrenderies or pag nagre-receive sila ng mga in-extradite, ito yung form na pinipirmahan ng mga taong nagdala. Kailangan mo talaga nilang itutok dyan ang flashlight. Kailangan talaga nilang ilawan yan. Bakit? Kasi, itong form na to, nakasulat, extradition. Yung kasi gusto nilang itulak. Gusto nilang itulak yung extradition. Mali yung nangyari kasi hindi na sunod yung proseso ng extradition, etc. etc. So, yung kasi yung bias nila. Kaya paulit-ulit sila ng kwento doon sa extradition. Hindi nila pinapansin yung parte ng surrender. At minsan pa, itong si Amy, nagpapakaangat, pinagpapareho niya yung surrender tsaka extradition. Magkaiba ho yun. So, kung meron po tayong estado, ibang bansa, na meron po tayong treaty, extradition treaty sa kanila, doon lang ho nagaganap yung extradition process. Ang surrender po is voluntary. Binolunteer po nating ibigay yung taong hinahanap ng Interpol. I think this resource person is lying. Yes, that seems clear. Secretary Remulla, you wanted to add to the false testimony. Ma'am, again, See? Andun agad, oh. Do you want to add to the false testimony of the resource person? Total naman, nag-hearing kayo dyan. Nagpapanggap kayong korte. Nasaan yung cold neutrality? Bakit may mga ganong klaseng birada? Di ba, Amy Topak? Nasaan yung pagiging professional? Oo, nawala. Kung buhay ang tatay mo ngayon, Amy Marcos, baka kinonyakan ka nun. No joke. Kung buhay ang tatay mo, kinonyakan ka nun. Well, that is kung totoong tatay mo siya Apolakay. Alam niyo mga ako, pero ito lang naman yan. Sige lang naman yan. Kung hearing in aid of legislation, ano yung batas na gusto mong baguhin? Gusto mong baguhin yung RA 9851? Kung mag-hearing in aid of legislation ka, paano mo ma-enhance o paano mo mapapaganda ang RA 9851? Kasi malinaw yung proseso ng extradition. Walang problema doon sa proseso ng extradition. Alam niyo ang wala. Surrender. Walang proseso yung surrender. So, in the process of surrender, we just follow the usual Interpol process. Pag naglabas ng warrant of arrest, ibabalik mo sila. Ganun lang yun. Pag naglabas ng warrant of arrest, tapos pinadaan kay Interpol, si Interpol will coordinate with the PNP, si PNP, aarestuhin yun, ipapasa niya kay Interpol. That's it. That's the process. So, dito pa lang mapapansin nyo na number one, there is a violation of the human rights of the resource person. Tinrato siyang criminal. Actually, malign pa nga siya. Minalign siya ni Amy. Tinawag siyang sinungaling, tinawag siyang kung ano-ano, tapos hindi siya binigyan ng pagkakataon magpaliwanag, tapos biglang kinontempt dahil hindi na nagustuhan yung sagot.